Tiningnan ito ng lalaki at napangiti ng malapad habang sinasabi kay Kiyomieki na ang batong dala niya ay isang pambihirang produkto. Nagtanong si Kiyomieki kung anong ibig niyang sabihin at ayon sa lalaki, ang batong ito ay isang magic stone na pwedeng magdagdag ng magic effect sa mga weapons. Lumabas na isa itong enchanting magic stone at sa dati niyang buhay ay lagi siyang nadidismaya tuwing nakakakuha siya ng ganitong bato nang hindi alam ang tunay na gamit nito. Dahil sa pagtatakang reaksyon niya, naisip ng expert na talagang akala niya ay hindi rare ang mga batong ito. Sinabihan siya ng lalaki na huwag maliitin ang Amber Magic Stone ng designated special monster na si Chick. Tinanong siya kung alam ba niya ang mangyayari kapag in-enchant ang isang weapon gamit ang batong ito pero wala siyang idea. Buong pagmamalaking sinabi ng lalaki na kapag nangyari iyon kay Kiyomi, hindi na kailangan pang magtrabaho ni Kiyomi. Pagkarinig nito, wala pa ring emosyon si Kiyomi at hindi man lang nagpakita ng excitement. Tinanong siya ng lalaki kung hindi ba siya interesado rito, hindi ba't kamangha-mangha iyon. Hindi mo na kailangang magtrabaho, sabi niya, at lumabas na hindi pa rin talaga nage gets ni Kiyomieki. Ayon sa expert, inaabsorb ni Chick ang mga kaluluwa ng mga monster na kinakain ito at ginagawa silang mga subordinate. Kung makukuha ba nito ang kanilang ability o may parehong ability na madidikit, hindi nila malalaman hanggang hindi nila sinusubukan. Sa wakas ay napangiti ng kaunti si Kiyomi dahil tingin niya ay nakaka-excite ang bagay na ito. Tinanong niya ang expert kung pwede bang i-enchant ang bato sa weapon niya at confident namang sumagot ang lalaki ng oo. Samantala, nasa appraisal department pa rin si Kiyomi at sa wakas ay na-enchant na ang batong dala niya sa kanyang weapon. Nakasukbit ito sa kanyang likod habang sinasabihan siya ng expert na tingnan ang effect nito ng mag-isa dahil kailangan itong eye-test ni Kiyomi. Iisa lang ang pumasok sa isip niya at dumiretso agad siya sa training ground sa summoner's room. Isang babaeng summoner ang tumawag sa susunod na tao at si Kiyomi na iyon. Humakbang si Kiyomi pasulong at hinayaang i-scan ng babae ang kanyang adventurer's bracelet. Pagka-scan, nalaman ng babae na si Kiyomieki ay isang E-rank classless. Sinabi niya na napakahina ni Kiyomieki. Bigla niyang ini-activate ang kanyang summoning power habang sinasabing ang isu-summon niya ngayon ay sapat na para makayanan ni Kiyomi. Isang magic circle ang lumitaw sa gitna at may lumabas na golden light. Isang beast ang lumabas pagkalipas ng 1 minuto at ang itsura nito ay parang isang cotton candy. Mayroon itong dalawang maliliit na sungay at maliliit na mata, at ayon sa system, isa itong E-rank sweet pompon. Binuksan ng pompon ang kanyang bibig sa slow motion pero noong bumuka na ito ng malapad, lumabas na napakalaki at maluwag pala sa loob nito at agad na sumugod ang pompon na ito kay Kiyomi. Pero nanatiling kalmado si Kiyomi at tinitigan ito habang hinuhugot ang kanyang espada. Sa isang swing lang, nahiwa sa dalawa ang pompon. Biglang nabalot ng Asher Flame ang pompon pati na rin ang espada ni Kiyomieki. Nagulat si Kiyomieki nang makita ito. Nabalot din si Kiyomi ng parehong aura at gulat na gulat siya sa hindi kapani-paniwalang nakikita dahil may idea na siya kung ano ito. Nagulat din ang babaeng summoner nang makita ang liwanag na lumabas at bumalot kay Kiyomi. Lumabas ang system window para sabihan si Kiyomi na nag-absorb siya ng isang magic defense point. Nakatitig siya sa kanyang system na nakakuyom ang kanyang kamao at iniisip na talagang tumaas ang kanyang status. Sa ngayon, ang magic defense niya ay 261 points na. Oy, ano yun? Tanong ng summoner pero hindi siya sinagot ng direkta ni Kiyomi, sa halip ay sinabihan lang siya nito na huwag mag-alala sa nangyari. Higit sa lahat, mga low-level monsters lang ba ang kayang i-summon ng mga summoner ng bansa natin? Tanong niya na ikinagalit ng babae. Sinabi niya na masyadong bastos si Kiyomi kaya hahayaan niyang makalaban ni Kiyomi ang iba pa niyang summoned beast hanggang sa umiyak ito at humingi ng tulong. Biglang may dumating na lalaki na hinahatak ang kanyang buhok at tinanong ang summoner kung pwede ba silang sumali ng kasama niya na nasa tabi niya. Ikinagagalak kitang makilala, sabi ng lalaki na may ngiti sa kanyang mukha. Sinabihan siya ng summoner na ang oras na ito ay nakalaan para kay Kiyomieki kaya kailangang maghintay ng lalaki hanggang sa matapos si Kiyomi. Kumuha ang lalaki ng isang black card at tinanong ang summoner kung pwede ba silang mag-request ng isang mas summoning gamit ang card na ito bilang bayad. Kung sasali rin siya sa amin, wala nang reklamo, di ba? Dagdag pa niya,
Nakatitig sa kanya si Kiyomieki at nagulat nang marinig mula sa lalaki ang paghingi ng mas summoning. Nagulat din ang babaeng summoner dahil alam niyang ang malaking order ay nangangahulugang malaking pera ang darating, at dahil sa black card na ito, naisip niyang isang VIP customer ang lalaking ito. Sinabi naman ni Kiyomieki na wala siyang pakialam kung sasali man ang lalaking kapari rating lang. Sa loob-loob niya ay nagpapasalamat siya dahil mas masusubukan niya ang kanyang espada laban sa maraming beasts. Pinayagan na ng babaeng summoner na sumali ang lalaki dahil pumayag din naman si Kiyomieki. Tiningnan niya ang kanyang tab at muling chinek ang details ng mga challengers. Nabanggit niya na magiging laban ito sa isang E-rank at isang D-rank kaya naniniwala siyang magiging makatwiran ang dami ng beasts na isusummon niya ngayon. Pagkatapos ay nagsimula na siyang mag-summon at gaya ng dati, lumabas ang Magic Circle kasama ang Golden Light. Maraming D-rank common goblins ang lumitaw at dahil sa rami nito ay hindi na nakapagsalita si Kiyomieki. Pinuri naman ng mayamang lalaki ang babaeng summoner dahil satisfied siya sa dami ng mga goblins. Pagkatapos ay tinitigan niya si Kiyomieki at tinanong ang trabaho nito. Sumagot naman si Kiyomi na isa siyang classless at pareho rin ang naging reaksyon nito gaya ng ibang tao tuwing nalalamang classless siya. Itong mayamang lalaki ay nadismaya rin at tumawa ng sobrang lakas dahil iniisip niya na sobrang hina ni Kiyomi. Habang tumatawa, humingi siya ng paumanhin kay Kiyomi dahil nadamay ito sa sitwasyon. Casual lang na sinabi sa kanya ni Kiyomi na hindi niya kailangang humingi ng tawad. Hawak na ng mayamang lalaki ang kanyang double daggers at inihanda ang sarili para sa laban. Sinabi niya, "Tara, gawin natin ito ng sabay." Handa na rin ang babae dala ang kanyang double dagger at pareho silang sumugod sa mga goblins ng may kumpiyansa. Isang goblin ang tumalon palapit sa lalaki at inatake siya gamit ang weapon nito. Ginamit niya ang kanyang double dagger para i-block ang weapon ng goblin, at binalak niyang lumuhod sa lupa gamit ang isa lang sa kanyang mga tuhod. Inayon niya ang kanyang isang binti at tinamaan ang binti ng goblin, na naging sanhi ng pagtumba nito sa lupa. Tumayo ang lalaki at itinaas ang kanyang dagger. In-eliminate niya ang isang goblin sa pamamagitan ng pagsaksak dito. Buong pagmamalaki niyang sinabi na nakatamba na siya ng isa, at ganoon din ang sinabi ng kanyang babaeng kasama. Ang pagkabigla sa Shibuya, naghanda ulit ang lalaki na umatake para sa isa pang kalaban, pero nung tumingin siya sa paligid, lahat ng mga goblins ay na-wipe out na ni Kiyomi. "Ako na ang bahala sa panig na ito," sabi ni Kiyomi, at nagulat ang lalaki at ang babae nang marinig ito sa kanya dahil akala talaga nila ay sobrang hina ni Kiyomi. Tinapik ni Kiyomi ang balikat ng lalaki at nagpasalamat, sinasabing hindi niya afford mag-request para sa isang mas summoning pero naranasan niya ito ng libre dahil sa lalaking ito. Naglakad siya palayo habang kumakaway sa lalaki at sinabing aasa ulit siya rito sa susunod. Bago siya makaalis, tinawag siya ng Lady Summoner at tinanong kung ano ang ginawa niya. "Isa kang E-class at isang classless, imposible to, sino ka ba talaga?" Tanong niya. Casual na sinabi ni Kiyomi Aidan na siya ay classless lang talaga. Nag-cross ng arms ang babae at hindi na nakapagsalita. Pinili niyang huwag nang magtanong pa at tumalikod na lang habang sinasabi kay Kiyomi na bumalik siya ulit para makapag-summon siya ng mas malalakas pang monsters para lang sa kanya. Ngumiti si Kiyomi at sinabing tatanawin niya itong utang na loob. Sa ngayon, nakakuha siya ng 3 points matapos talunin ang 43 common goblins. Napagtanto niya na mukhang hindi naman niya palaging naa-absorb ang points. Nasa banyo na siya ng Adventurers Guild at naliligo habang iniisip ang mga na-achieve niya sa araw na iyon. Naniniwala siya na habang lalo siyang lumalaban, lalo siyang lumalakas, plus mayroon siyang nakakatakot na weapon na makakatulong sa kanya na maging mas malakas araw-araw. Pagkatapos maligo, nakakita siya ng mga taong nagmamadali at nagtaka siya kung anong nangyayari. Isang lalaki ang nagtanong kung isa rin ba siyang adventurer at agad siyang sumagot ng yes. Nagpasalamat ang lalaki na nakatagpo niya si Kiyomi sa oras na ito at sinabihan siya na may biglang naganap na overflow. Nanlaki ang mga mata ni Kiyomi nang marinig ito. Narinig niya ang lalaki na sinasabihan siya na lahat ng mga adventurers ay inutusang pigilan ang overflow. Alam ni Kiyomi na ang dungeon overflow ay isang disaster kung saan ang mga monsters ay lumalabas mula sa dungeon patungo sa mundo ng mga tao. Lumingon siya at nakita ang kanyang system window na lumitaw.
Ayon sa system, isang emergency quest ang sinimulan. Ngumiti si Kiyomi habang ikinukuyom ang kanyang kamao, iniisip na tamang-tama ang timing para maka-absorb pa siya ng mas maraming points matapos ubusin ang mga monsters dahil sa dungeon overflow. Inasahan niya ang isang exclusive reward sa mga emergency quests, at tama nga, lumitaw ang inaasahan niya. Ang mga tao sa harap niya ay tumatakbo palayo sa takot habang siya naman ay nakatayo lang at nakatitig sa system window. Ang binigay na quest sa kanya ay i-eradicate ang sanhi ng overflow. Nalito si Kiyomi dahil noong una ay akala niya ang overflow ay itinuturing na isang natural disaster. Ngayon, nagtataka siya kung ang dungeon overflow ba ay talagang hindi aksidenteng nangyayari. Anong problema? Bilasan mo at pumunta ka na sa eksena. Sigaw sa kanya ng lalaki nang makitang wala siyang ginagawa. Sinagot ni Kiyomi na naintindihan niya. Inayos niya ang kanyang mga gamit para dalhin ang mga ito, at nagpapanik ang lalaki habang nagmamakaawang bilasan niya. Sa ngayon sa Shibuya, ang mga citizens ay tumatakbo sa takot. Nagsisigawan sila dahil lahat sila ay takot mamatay. Ang mga goblins na may hawak na iba't ibang klaseng weapons ay hinahabol ang mga tao para patayin. Dahil nagpapanik ang mga tao, ang ilan sa kanila ay natisod at natamba sa lupa. Isang babae ang natamba, sumigaw siya habang umaasang may tutulong sa kanya, pero mayroon ng goblin na nagbabalak na patayin siya. Tumalon ang goblin patungo sa babae habang itinaas naman ng babae ang kanyang kamay para i-block ang goblin. Sumigaw siya habang tinatakpan ang kanyang ulo ng dalawang kamay. Hindi niya alam na ang goblin na nagtangkang pumatay sa kanya ay napugutan na ng ulo. Idinilat niya ang kanyang mga mata sa pagkalito kung bakit wala siyang naramdamang sakit. Napagtanto niya na may lalaking tumulong sa kanya, at gaya ng inaasahan, si Kiyomi iyon. Pinugutan pa ni Kiyomi ang mas maraming goblin, at tumitig ang babae sa ulo ng goblin at tumingin pabalik kay Kiyomi para magpasalamat. Tinawag niyang swordsman si Kiyomi, pero sinabi ni Kiyomi na siya ay classless. Naguluhan ang babae, bigla siyang tumakbo palayo sa takot na mapatay si Kiyomi ng goblin dahil sa pagiging classless nito. Habang tumatakbo siya palayo, walang kaalam-alam si Kiyomi kung bakit. Sa sandaling ito, tatlong adventurers ang inaatake ng isang goblin. Ang isa sa kanila ay natamba sa lupa at sobrang nahihirapan. Ang dalawa niyang kasama ay tumitig sa kanya at natakot na rin dahil alam nilang malakas ang kanilang kalaban. Papunta na sa kanila ang goblin. Ang goblin na ito ay tumatawa at ang hitsura nito ay iba sa mga normal na goblins. Lumabas na ito pala ay isang D-class hobgoblin. Dalawa sa mga adventurers ang tumakbo palayo habang sumisigaw na ayaw nilang mamatay. Tinawag sila ng kanilang kasama para bumalik, pero walang nakinig sa kanila. Nakita niya si Kiyomi na sinasabing ang mga gustong tumakas ay sige lang, dahil naniniwala siya na ang pananatili ay makakaabala lang sa kanila. Tinanong ng lalaki ang kanyang pangalan at sinagot niya na siya si Kiyomi, isang E-class adventurer at isang classless. Nang marinig na siya ay classless, natigilan ang lalaki at sumang-ayon na ang pananatili ay talagang makakaabala sa kanila. Nakatitig siya kay Kiyomi nang may pag-aalinlangan habang ang goblin naman ay naghagis ng kotse sa kanila. Natakot ang lalaki nang makita ito, mabuti na lang at naiwasan nila ito sa pamamagitan ng pagtalon palayo. Tumawa ang hobgoblin at sumayaw pa. Nakatitig si Kiyomi sa goblin at alam niya na ang ganitong klaseng goblin ay may mataas na attacking power, matibay ang katawan pero kulang sa intelligence. Malayo pa ang lalakbayin natin, tapusin na natin ito ng mabilis, sabi niya, at sumagot naman ang lalaki ng, of course. Nagboluntaryo ang lalaki na kunin ang atensyon ng goblin pero biglang tumakbo palayo si Kiyomi nang walang sinasabi. Sumigaw ang lalaki dahil akala niya ay tataka si Kiyomi at hahayaan siyang lumaban mag-isa, pero lumabas na ang atensyon ng hobgoblin ay diretso kay Kiyomi. Tumakbo ang hobgoblin patungo kay Kiyomi, at nagbigay ng signal si Kiyomi sa lalaki na saksakin ang goblin mula sa likod. Naintindihan ng lalaki ang gusto niyang mangyari, hinabol niya ang hobgoblin habang iniisip na ito pala ang plano ni Kiyomi sa simula pa lang. Agad niya itong sinaksak gamit ang kanyang espada, pero nagalit lang ang hobgoblin. Natakot siya habang nakatitig sa galit na mukha ng goblin. Inayo ng hobgoblin ang espada nito, nagpaplanong patayin ang lalaki, pero sinaksak ito ni Kiyomi sa tiyan.
Tinakpan ng lalaki ang kanyang mukha gamit ang braso ng hindi nalalamang na-eliminate na pala ni Kiyomieki ang goblin. Lumitaw ang system window na nag-i-inform kay Kiyomi na naka-absorb siya ng 1 attack point. Inabot ni Kiyomieki ang kanyang kamay sa lalaki at tinanong kung kaya pa nitong lumaban. Nakatitig ang lalaki sa kanya na may gulat na mukha dahil hindi siya makapaniwalang makakita ng ganoong kalakas na classless. Nautol siya habang sumasagot ng yes, na may malapad na ngiti sa kanyang mukha. Kasabay nito, inabot niya ang kamay ni Kiyomieki at sinabing hindi pa siya pwedeng matalo sa mga kabataan. Habang nakatayo sila sa kalsada, nakita nila ang mga higher class adventurers na nagsisimulang magtipon. Kiyomieki, ang trabaho nating mga E-class at pababa ay protektahan ang mga civilians. Hayaan nating ang mga higher class adventurers ang humarap sa mga monsters, sabi ng lalaki. Sumagot si Kiyomi at naintindihan, pero ang problema ay tumatakbo siya patungo sa area ng mga monsters. Sumigaw ang lalaki sa kanya, sinasabing siguradong hindi naintindihan ni Kiyomi ang sinabi niya. Napabuntong hininga siya sa dismaya pero sa huli ay sumunod din siya sa dinaraanan ni Kiyomieki. Dumiretso si Kiyomieki sa restricted area. Nakatayo siya sa harap ng isang portal, at lumabas na ang portal na ito ang daan patungo sa High-Low Dungeon. Narinig ni Kiyomi ang malakas na paghingal sa likod niya, nang tignan niya, nakita niya ang lalaki na mabilis ang paghinga at mukhang pagod na pagod. Tinanong siya ni Kiyomi kung bakit siya sumunod, at sumagot ang lalaki na dahil sinusubukan ni Kiyomieki na pumunta sa isang mapanganib na lugar ng mag-isa. Nagulat si Kiyomieki na ang lalaking ito ay handang samahan siya. Sabi niya, isa kang mabuting tao, isang idiot. Ninas ang lalaki at tinanong siya kung bakit niya binago ang kanyang mga salita, pagkatapos ay sinabing kahit malakas si Kiyomieki, ang pagpunta ng mag-isa ay napakadelikado pa rin. Delikado rin para sa akin, pero sisiguraduhin kong makakauwi ako ngayong araw at iinom, kumpiyansa niyang sinabi habang nakakuyom ang kamao, siguraduhin mong hindi ito maging isang death flag. Ngumiti si Kiyomi at sinabi sa lalaki na kailangan na nilang i-eradicate ang pinagmulan ng overflow. Nalito ang lalaki dahil ang alam niya ay ang overflow ay dapat parang isang natural disaster. Naglakad si Kiyomieki patungo sa portal at sinabi sa lalaki na malalaman na nila kung totoo nga ba ito o hindi. Ang Echo of Kuririn. Itinuturo ni Kiyomieki ang kanyang hintuturo sa portal. Hinawakan niya ito at bigla itong gumawa ng lightning. Masakit ang mga tama ng lightning pero walang balak tumakas si Kiyomi dahil gusto niyang makumpirma kung ang dungeon na ito ay konektado sa Moon Magic Stone. Isang nakakasilaw na liwanag ang lumitaw at mayroong sumabog mula sa loob. Tumalsik si Kiyomieki at nag-alala ang kanyang bagong kasama para sa kanya. Tinanong siya ng lalaki kung okay lang siya, at kasabay nito ay nawala ang nakakasilaw na liwanag. Isang hindi kilalang monster ang lumabas mula sa portal at nang makita ang hitsura nito, natigilan ang lalaki at tinanong kung ano ang tawag sa monster na ito. Ang nakakagulat, ang monster ay isang C-class at tinatawag itong Echo of Kuririn. Ang monster ay may kakayahang magsalita. Nagulat si Kiyomi nang makita ang monster. Gumagalaw ang monster at nagsabing, paano kaya ako nahanap? Nagtataka ako, paano nyo nalaman? Nagtataka ako. Dapat ko na ba kayong patayin? Nagtataka ako, mukhang ang monster na ito ay katulad ng monster bago nag-regress si Kiyomieki. Dahil sa pagtitig dito, natakot ang lalaking nasa tabi ni Kiyomieki. Humingi ng paumanhin si Kiyomieki sa lalaki, sinasabing naglatag siya ng isang death flag.